respetuhin po natin ang Diyos. Huwag po tayong magpalinlang na sabihin ng ibang tao na respect me, respect my feelings, I am just a human being. Pero hindi nila nirespeto ang salita ng Diyos. Mga kaibigan, nakakalungkot at talagang totoong nakakalungkot dahil binaliktad na po nila ang salita ng Diyos na dapat ang Diyos ang ating respetuhin . Itong mga salita niya sa pagsunod, di ba? Pag sinunod natin ang Diyos, nirespeto natin siya. Ngayon, kung ginawa natin ito, nilabag natin ito, wala tayong respeto sa Diyos. We are rebellious, o matatawag po doon. So, chapter 19 po ng Leviticus, mula sa unang versikulo hanggang sa 37. Mga iba't ibang kautusan. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa lahat ng mamamayan ng Israel, magpakabanal kayo. Dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay banal. Dapat ninyong igalang. Dapat ninyong igalang ang inyong ina at ama. Sundin ninyo ang ipinagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong sasamba ng mga Diyos-Diyosan o gagawa ng mga imahin nila. Ako ang Panginoon. Inulit na naman to mga kaibigan. Ito po ay nasa 10 Commandments. Ayaw niya magpasamba ng ibang Diyos-Diyosan mga kaibigan. Kaya nga pinagbawal na mag-alay, maghandog sa ibang lugar. Yan po yung mga Diyos-Diyosan. Kung mag-alay kayo ng handog para sa mabuting relasyon, ialay ninyo ito sa paraang katanggap-tanggap sa akin. Kainin ninyo ito sa araw ding iyon o sa kinabukasan. Pero kung may matitira pa sa pangatlong araw, sunugin na ninyo ito. Kapag sa ikatlong araw ay kinain pa ninyo ito, hindi ko na ito tatanggapin. Kapag sa ikatlong araw ay kinain pa ninyo ito, hindi ko na ito tatanggapin dahil ito'y karumal-dumal na. At ang sinumang kumain nito ay mananagot dahil binaliwala niya ang bawal na bagay na para sa akin. Kaya ang taong iyon ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Ituring na kababayan or fellow men, no? Ito sa English, cut off from among his people. Therefore everyone that eateth it shall bear his iniquity, because he hath profaned the hallowed thing of the Lord, and that soul shall be cut off from among his people. So, dito sa Tagalog, at ang sinuman kumain nito ay mananagot dahil binaliwala niya ang bawal na bagay na para sa akin. Kaya ang taong iyon ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Huwag na ninyong ituring na kababayan. O cut off sa English ay cut off. That soul shall be cut off from among his people. No? So, baga, ano na siya, ihiwalay, i-abandon, parang ganon. Noong unang panahon po ito mga kaibigan. Sa panahon ni Moises, pag meron silang nilabag na hindi ayon sa utos ng Diyos,
At sabi dito sa verse 9, kung mag-aani kayo, huwag ninyong uubusin ang mga nasa gilid ng inyong bukirin, at huwag ninyong balikan para putulin ang mga natira. Ganoon din sa inyong ubasan, huwag na ninyong babalikan para kunin ang mga natirang bunga o mga nalaglag. Iwanan ninyo iyon para sa mahihirap at mga dayuhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magnakaw o magsisinungaling o mandaraya ng inyong kapwa. So ito po mga kaibigan, no? Hanggang ngayon may nagawa pa rin ito, lalo na ang pagsisinungaling. Huwag daw tayong magnakaw, no? Sabi dito sa Leviticus chapter 11, huwag kayong magnanakaw o magsisinungaling o mandadaraya ng inyong kapwa. Huwag kayong manunumpa ng kasinungalingan sa aking pangalan, dahil kapag iyon ay ginawa ninyo, iyon nilalapastangan ninyo aking pangalan. Minsan nag-aano tayo yung salitang halimbawa, I swear to God, di ba? Bawal pala yan mga kaibigan, kaya iwasan po natin ang magsalitang ganyan. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong lalamangan o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad ng sweldo ng taong pinagtatrabaho ninyo. Huwag kayong magsasalita ng masama sa bingi, at huwag ninyong lalagyan ng katitisuran ang dinadaanan ng bulag. Ipakita ninyong kayo'y may takot sa akin sa pamamagitan ng pagsunod ng mga utos ko. Ako ang Panginoon. So dito mga kaibigan, ito po yung sinabi ko na dapat may takot po tayo sa Diyos. Takot tayo na labagin ang kanyang mga utos. Dapat sundin natin siya. Hindi po takot dahil nakakatakot ang Diyos. Hindi po ganun. Dapat may takot tayo sa Kanya. Kaya sinusunod natin siya. Gaya ng sabi dito, pakita ninyong kayo'y may takot sa akin sa pamagitan ng pagsunod ng mga utos ko. Ako ang Panginoon. Takot at respeto mga kaibigan. Bigyan natin ng respeto ang Diyos. At sabi nga ni Jesus Christ, iba na po ang ginamit niya. Hindi na po takot or respect, kundi pag-ibig na po ang sinabi niya. Sabi niya, if you love me, do what I command. Diba? Yan po ang iniba ni Jesus Christ sa pag-ibig lang po mga kaibigan. Ngayon, may takot tayo sa Diyos, may pag-ibig tayo sa Kanya, may respeto tayo. Yan po ang dapat natin ipakita sa Panginoon mga kaibigan. No? Dahil mahal natin siya, sinusunod natin siya, at may takot tayo sa Kanya. Talaga parang sa parents din natin na dahil may takot tayo sa parents natin, kaya kung ano yung ayaw ng parents natin, sinusunod natin sila. Diba? Hindi natakot dahil nakakatakot yung parents natin, dahil kaya sinunod natin dahil natakot tayo at may pagkasamang pag-ibig, no? May kasamang pagmamahal at respeto. Ganun po ang dapat din sa Panginoon. Ngayon, easy na lang po tayo pag tungkol po sa Panginoon mga kaibigan. Siguro hindi kayo nakatanggap ng parusa, kaya hindi kayo nagkaroon ng takot o hindi nyo naranasan yung pag-ibig, yung totoong pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya hindi nyo naramdaman ang pagmamahal niya, hindi nyo siya masunod. Pero pag naranasan nyo talaga yan mga kaibigan, masusunod nyo po ang Panginoon natin. Kinakailangan matuwid, verse 15 ng Leviticus chapter 19, verse 15, kinakailangang matuwid at walang kimikilingan ang inyong paghatol sa inyong kapwa, mayaman man o dukha.
Huwag kayong magchichismisan tungkol sa inyong kapwa. Ayan, speaking of chismis, no, kakasabi ko lang po, nandito rin. Huwag kayong magsasalita o gagawa ng anumang makasisira sa inyong kapwa. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong kapupuutan ang inyong kapwa. Paalalahanan ninyo siya kung siya'y nagkasala para kayo'y walang panagutan. Huwag kayong gumanti ng masama o magtatanim ng galit sa inyong kapwa, kundi mahalin ninyo siya gaya ng inyong sarili. Ako ang Panginoong Diyos. So ito po yun mga kaibigan. Itong nandito sa sinabi ng Panginoon, hindi din po na iba eh. Ito yung sa the second greatest commandment ni Jesus Christ po. Ang unang commandments po niya ay yung love God with all your heart, mind, and soul. And then ito po, pangalawang greatest commandments ni Jesus Christ ay ito po, mahalin ninyo ang kapwa gaya ng inyong sarili. Iba lang yung word dito. Huwag kayong gumanti ng masama o magtanim ng galit sa inyong kapwa. Kundi mahalin ninyo siya gaya ng inyong pagmamahal sa sarili. No, iba lang yun. Iba lang ang pagkasabi ni Jesus Christ. Love your neighbors as yourself. Yun. Pero walang kaibahan po yun dito. Iba lang yung word. Pero pag unawain natin ay hindi po magkaiba. The same ang pagkaunawa. At isa din ito yung love your enemies. Dahil sinabi ito, huwag kayong gumanti ng masama o magtanim ng galit sa inyong kapwa. No? So, ang sinabi ni Jesus Christ ay mahalin mo ang iyong kaaway. Diba? So, wala po siyang kaibahan dito sa Old Testament, mga kaibigan. Kung unawain po natin mabuti ay the same lang. Iba lang ang word na ginamit, ang pangunawa ay parehas lang. Sundin ninyo ang aking mga utos, sabi ng Panginoon. Huwag ninyong palalahian ang inyong hayop ng ibang uri ng hayop. Wala, ito ngayon, ginawa na ito ngayon mga kaibigan. Huwag kayong magtatanim ng dalawang klaseng binhi sa isang bukid. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa dalawang klaseng tela. Bakit ngayon? Ano ginawa na ito ngayon? Iba-ibang tela ay na yung mga design. Ito talaga ito mga kaibigan, itong hayop. Itong hayop mga kaibigan, nagawa na ito ngayon eh. No? Na na ito. Hindi nyo po ba alam? May mga hayop na nag-iba na, nagpalahi na sila tapos may lumabas na hybrid ang tawag doon. Kumbaga sa tao, half-blood, di ba? And then kahit pa nga sa bulak sa mga flowers, di ba talaga yung ng tao ba? Ang talino ng tao ba? Yung pagka-creative ng tao ba? Sinabi dito na yung mag-mix ay binawal ito, ginawa na nila, no? Pero hindi ko alam kung kasalanan yun. Pero yun ang sabi ng Diyos na huwag ninyo, sundin ninyo ang aking utos, huwag ninyong palalahian ang isang hayop. ng ibang hayop, no? And then dito po sa verse 20, kung ang isang lalaki ay sumiping sa isang aliping babae na nakatakdang ikakasal sa ibang lalaki, pero hindi pa natubos o napapalaya ang babae, dapat silang parusahan. Pero huwag silang patayin dahil hindi pa napapalaya ang nasabing babae. Kinakailangan magdala ang lalaki ng lalaking tupa malapit sa may pintuan ng tuldang tipanan bilang handog sa napambayad sa kanyang kasalanan sa Panginoon. Sa paghahandog ng pari ng tupang iyon sa aking harapan, matutubos ang lalaking iyon sa kanyang kasalanan at patatawarin ko siya.
So yan po ang paraan mga kaibigan pag nagkasala po ang mga tao. Kagaya ng sabi ko, bawat kasalanan, pag palagi kang nagkakasala, lagi ka pong mag-aalay ng maghahandog ng tupa para mapatawad ang iyong kasalanan. Hindi kagaya sa atin ngayon. Kay Jesus Christ, no? Sumampalataya lang tayo sa Kanya, ay mapawalang sala po tayo, di ba? Ligtas po tayo. Kaya, yan po ang kaibahan noon at ngayon. Sa verse 23, kapag dumating na kayo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, huwag ninyong kakainin ang bunga ng mga punong kahoy na inyong itinanim sa loob ng 3 taon. Ituring ninyong marumi iyon. Sa ika-4 na taon, ang lahat ng bunga ay ihandog ninyo sa akin bilang papuri sa akin, kaya huwag ninyo itong kakainin. Sa ika-5 taon, makakain na ninyo ang mga bunga ng inyong mga pananim. Yan mga kaibigan. At kung susundin ninyo ang tuntuning ito, magiging sagana ang bunga ng inyong mga pananim. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. So ito po ay tungkol po sa pananim noong unang panahon. No? Iwan ko po kung sa atin ngayon, kung susundin natin ito, baka tatalab pa rin. No? Magiging sagana dahil sinabi dito pag nagtanim sa 3 taon ay huwag, sabi dito sa loob ng 3 taon, ituring ninyong marumi iyon. So, sa loob ng 3 taon, ang ating tanim ay marumi. Sa ika-4, ang bunga na ito ay ihandog sa Panginoon. Sa ika-4 po. Sa pang-5, ayun na ang pwedeng kainin ng nagtatanim. At sabi ng Panginoon, kung susundin ninyo ang tuntuning ito, magiging sagana ang bunga ng inyong mga pananim. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. So paano kung susundin natin ito ngayon, sa panahon natin ngayon? Balay natin kung tatalab ito, sa taos puso po yung faith natin na sinunod natin ang Diyos. No? We can declare, Lord, susundin namin ito sa 3 taon ng aming mga anong gagawin dito? Yun din ang hindi ko po alam dahil sa nabasa ko ay sa loob ng 3 taon, ang tanim ay ituturing na marumi pa siya. So saan ito? Kung sa 1 taon nagbunga, 2 taon, 3 taon nagbunga, so saan ito kung marumi? No? So pang-4 ay ialay sa Panginoon. So saan ito? Kung ialay sa Panginoon sa pamagitan ng pagbibigay sa mga mahihirap o sa mga nangailangan, dahil syempre sa panahon natin ngayon, sa pamagitan ng paggawa natin sa kapwa natin, paggawa ng kabutihan sa kapwa natin ay ginawa na natin sa Panginoon. So ganun din kung sa pang-5 sa atin na, kung ano man yun, kung anong gagawin natin dito. No, kaya amazing, di ba mga kaibigan, itong talata na nandito sa Biblia, may mga amazing po talaga. Kaya ko ba sa dito, lalo na dito sa ibang bansa, meron silang mga pista-pista, pero sa ibang handog naman kasi yun, hindi naman kasi sila Christian, pero nagpapasalamat po sila. Spiritually, meron pong mga thanksgiving talaga mga kaibigan. Not only sa ating mga Kristiyano, sa ibang mga spiritual na belief din, may mga thanksgiving po sila. Spirit din po. Kaya, amazing po Meron pong merong bang something the same, no? Na masasabi ko, kung sila ay nagpapasalamat sila sa Diyos, kung ano man yun, bakit tayo din naman, di ba? Kaya, amazing po talaga mga kaibigan. Paano kung sundin natin ito? Why not? At sabi ng Diyos, kung susundin ninyo ang tuntuning ito, magiging sagana ang bunga ng inyong mga pananim. Sundin ko ito kung ganito. Mga kaibigan, try natin ito mga kaibigan, itong turo na nandito. Malay natin, hindi ito nagbago.
Nandito sa verse 26, huwag kayong kakain ng karning may dugo pa. Ako, itong ihaw-ihaw, no? Minsan hindi maiwasan, may dugo pa, plus nilalamon na natin. Huwag ninyong gagawin ang ginawa ng mga manghuhula at mangkukulam. Hala. So, ibig sabihin talagang meron silang mga ganito mga kaibigan, ginagawa. Magpadugo. Ito lang, sa akin lang pong paunawa ha. Kung magluluksa kayo sa patay, huwag ninyong pagugupitan ang inyong buhok sa palibot ng inyong ulo o magpuputol ng inyong balbas. At huwag din ninyong susugatan ang inyong katawan. Huwag din kayong magpapatato. Ako ang Panginoon. Hala. Speaking of tato mga kaibigan, meron din pala talaga, no? Meron din pala talagang turo na huwag magpatato. Paano yan pag may tato? Yung sigurong walang alam, dahil hindi pa alam at nagpatato, baka pa yun, may konsiderasyon pa yun. Pero kung alam na natin ito ngayon, na nasabi na natin at may respeto tayo sa Diyos, dapat talaga sundin natin, huwag tayong magpatato. Huwag din kayong magpapatato. Leviticus chapter 19 verse 28. Huwag susugatan ang inyong katawan. Huwag din kayong magpapatato. Pag magpapatato ka, parang sinugatan mo rin ang iyong katawan kasi 'di ba? Didiin 'yan sa balat, sa ating 'di ba, sa laman sa balat ng ating katawan at lalabas yung dugo. Sinabi dito mga kaibigan. Siyempre lalo na yung yung minsan 'di ba may tao na nag-suicide, no? Yan, isa din yan na gustong minsan may taong gagamitin nila ang kanilang katawan pananakot, kaya yun, sinasaktan nila ang kanilang sarili, no? Yan, bawal din po yan mga kaibigan, dahil sinabi dito, huwag din ninyong susugatan ang inyong katawan. Huwag din kayong magpapatato. Ako ang Panginoon. Sa 29, huwag ninyong ilagay sa kahiyan ng inyong anak na babae sa pamagitan ng pagpilit sa kanila na ipagbili ang kanilang sarili para sa panandaliang aliw, dahil ito ang magiging dahilan ng pagpalaganap ng kasamaan ng inyong bayan. Sundin ninyo ang ipinagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga at igalang ninyo ang lugar ng inyong pinagsasambahan sa akin. Ako ang Panginoon. Igalang daw mga kaibigan. Igalang ang lugar na inyong pinagsasambahan sa akin. Noong unang panahon, itong toldang, tipana ng mga tao, toldang sambahan, ito yon. Ngayon sa atin, itong simbahan mismo, or mga churches na pinupuntahan natin, sabi ng Panginoon ay igalang ang lugar niya. Igalang building, yung church building po, igalang natin. 'Di ba? Ako ang Panginoon. Huwag kayong sasangguni. Ito mga kaibigan, meron naman dito. Leviticus chapter 19 verse 31, sabi, huwag kayong sasangguni sa mga espiritistang nakikiusap sa kaluluwa ng mga patay. Dahil kapag ginawa ninyo ito, ituturing kayo na marumi. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Dito mga kaibigan, sa talatang ito masasabi ko mga kaibigan, klaro naman talaga na nandito. Ibig sabihin pala mga kaibigan,
Itong mga taong merong kaalaman sa spiritual na bagay, ngunit hindi ayon sa Diyos o hindi mula sa Espiritu Santo, walang involved na salita ng Diyos na nandito po sa Bible, at meron po silang kakayahan manghula, kakayahan na magpagaling. Ibig sabihin, dito sila sumangguni, mga kaibigan. 'Di ba? May mga taong kaya mangkukulam, albularyo, marunong silang mag-ano. So, ibig sabihin dito sila sumangguni. Dito, mga kaibigan, no? Huwag kayong sasangguni sa mga espiritistang nakikiusap. Nakikiusap sila sa kaluluwa ng mga patay. So, hindi sila sa Diyos, mga kaibigan. Kaya yun po ang sinabi ko na there is two kind of spirit. Dahil kapag ginawa nyo ito, ituturing kayo na marugi, mga kaibigan. So, itong mga tao na ito, dahil sa Bible talaga, pinagbawal talaga ang pagsamba o pagbanggit ng ibang pangalan, lalo pag nagdasal tayo, pagbanggit ng ibang pangalan na hindi Diyos, at pagsamba ng mga Diyos-Diyusan, at pag may makita ka po na isang taong marunong gumaling ng sakit, ngunit hindi po mula sa Diyos o sa Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo din po ay meron din po siyang gift of healing. Ngunit ibang paraan po eh. Makikita po natin, mga kaibigan eh. Ang gift of healing na mula po sa Espiritu Santo, may ginagamit po siya na mga salita mula sa Bible at pangalan lang ni Jesus Christ or pangalan lang ng Diyos ang binabanggit. Ito namang sa ibang healing, nakagaya dito sa mangguni ng mga kaluluwa, siyempre mandadaya din, gagamit din sila ng pangalan ng Jesus Christ. Pero may iba pa yan, bukod pa dyan, mga kaibigan, meron din silang secret. Hindi yan nila bibigkas. Dahil siyempre pag ibigkas nila, malalaman na sila ay bulaan na ano. Kaya meron talaga, mga kaibigan, na gaya ng sinabi ko na there is another spirit. Dahil ito mismo, nababasa natin dito sa Leviticus, huwag kayong sasangguni sa mga espiritistang nakikiusap sa kaluluwa ng mga patay. Tumatawag po sila ng ibang pangalan ng tao, ito po patay. Kaya nga, mga kaibigan yung pagtawag natin ng ibang pangalan na hindi Diyos, ito yun, mga kaibigan tumatawag tayo sa kaluluwa nila. Pangalan kasi nila ang binanggit natin sa ating dasal. Kaluluwa nila ng mga patay. Patay sila, mga kaibigan, na ginawang santos, pero hindi sila Diyos. Diyos-Diyusan. Kaya ito yun, mga kaibigan, walang kaibahan. Pag naggamit tayo ng ibang pangalan, pag nagdasal tayo at ibang pangalan ang ginamit natin na hindi pangalan ng Diyos Panginoon. Ito yun, mga kaibigan. Kaya nga, mga kaibigan, na mag-ingat po tayo sa ating dasal. Bakit tayo mismo, pag tumawag tayo ng ibang pangalan, at nababasa naman natin sa Exodus, di ba, na ayaw ng Diyos, pinaka-Diyos, na magtawag tayo ng ibang pangalan. Ang gusto niya, pangalan lang niya. Ang gusto niya, pangalan niya ay kakalat sa buong mundo. Tapos tatawag kayo ng ibang pangalan na hindi pangalan ng Diyos. Ako po, mga kaibigan, may pananagutan po kayo sa Diyos. Sa pinaka-Diyos po. At sabi dito, igalang ninyo ang matatanda, igalang nyo ako na inyong Diyos, ako ang Panginoon. No? Igalang ninyo ang matatanda. Igalang natin ang mas nakakatanda po sa atin. Kahit masama po yung ugali nila, gagalang pa rin natin, mga kaibigan. At igalang natin ang Diyos, mga kaibigan. Sabi niya, igalang nyo ako na inyong Diyos. Ako ang Panginoon. Meron din dito sa Leviticus. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhang naninirahan kasama ninyo. Ituring ninyo silang gaya ng
inyong mga kababayan at ibigin ninyo sila gaya ng sa inyong sarili dahil kayo rin noon ay naging mga dayuhan sa Egypto. Ako ang Panginoon ng inyong Diyos. 'Di ba? Ang bait ng Diyos, 'di ba? Hindi tayo tinuruan na dahil dayuhan 'yan, huwag niyong pansinin, 'di ba? Anong sabi, ano ang turo sa atin? Na sinabi, ibigin ninyo sila gaya ng inyong sarili. Sabi, ituring ninyo silang, huwag ninyong apihin ang mga dayuhang naninirahan kasama ninyo. Turing ninyo silang gaya ng inyong mga kababayan. O, di ba? At ibigin ninyo sila. Di ba mga kaibigan? Ganyan kabuti, kay bait, or kay buti ng ating Panginoon. Ganyan ka maawain ng Panginoon. Imagine. Dayuhan yan mga kaibigan pero itinuro sa atin na mahalin natin ang ating ang mahalin natin ang hindi natin kauri o dayuhan. At sabi dito sa verse 33, huwag kayong mandadaya sa inyong pagtitimbang, pagsukat at pagtatakal. Ito mga kaibigan, tungkol po sa mga negosyo. Ayan, nandito po mga kaibigan. Lalo na sa negosyo po, mga timbang-timbang po, mga takal-takal. Yung sobra po ang pagpatubo ng ginansya, no? Hindi lang doble, kundi triple pa. Sobrang pandaraya na po yan mga kaibigan. Huwag kayong mandadaya sa inyong pagtitimbang. Yung 1 kilo, yung halimbawa 1 kilong bigas ay nabili ng 50 pesos. Tapos binawasan yung 1 kilo ng ilang gramo at ibinenta ng 60. Pandaya na yon, no? Kaya mag-ingat po tayo sa negosyo po. Isa po yan sa makapagpalaglag po, no? Kaya business talaga madali kang kung ano yung business mo, kung pinalago ng Diyos, ngunit sobra naman ang pagpatubo mo, ay hindi din kaaya-aya. At sabi dito sa 36 to 37, gamitin ninyo ang tamang timbangan, sukatan o takalan. O, di ba? Yan po ang sabi mga kaibigan. Magnegosyo po tayo sa tamang pamamaraan. Huwag po nating yun bang parurumihin ang ating puso. Yung bang dinadaya din natin ating sarili mga kaibigan. Kaya yan, actually, nabulol na ako. Actually, gusto ko rin magnegosyo Lalo na yung mga sari-sari store. Gusto ko rin, pero dahil dito nga sa sinabi, parang na-discourage ako kasi baka dito sa paraan na ito, baka dito ako magkakasala ba sa Panginoon. Well, God knows na lang. Kaya minsan, ako tuloy ang nadaya. Pero sige lang, mas mabuti yung ako ang nadaya kaysa ako ang mandaya, di ba? Kita naman ng Panginoon kung ano ang ginagawa natin. And then sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Egypto. Sundin ninyo ang lahat ng tuntunin at utos ko. Ako ang Panginoon. Mga kaibigan, ito ang sinabi ng Panginoon dito na ako ang Diyos na naglabas sa inyo sa Egypto. At minsan, naririnig ko sa ibang mga mangangaral na itong mga sinasabi dito, sasabihin nila, yun ay utos para sa Egypto. Hindi na yan utos ngayon. Kung mga kaibigan hindi na yan utos ngayon. So may pandadaya pa rin. Paano naman magiging utos na lang sa Egypto at ginagawa ngayon? Masama. Kagaya naman ng sinabi dito sa verse, sana ba yan? Kaya dito sa sinabi na huwag
Ito sa verse 22 ng chapter 18 of Leviticus. Huwag kayong sumiping sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae dahil kasuklam-suklam ito. Ito po ay inutos sa mga Israelita. Kung sasabihin ng mga ngaral, iyan ay utos para sa mga Israelita eh. Wala na yan ngayon. Mga kaibigan, nilinlang na po kayo. Nilinlang na po kayo. Kaya maraming mga taong nilabag na nila ito eh. Hindi na nila nirespeto ang salitang ito. Dahil sa ibang mga magtuturo na yan ay utos para sa mga Israelita. Hindi na yan utos sa panahon ngayon. Ang salita ng Diyos ay hindi naman nagbabago, sinabi eh. Meron lang ibang word, pero pag unawain ay yun pa rin. Hindi po mga kaibigan, meron pa rin mga utos noon sa Israelita at kung ang Diyos natin ay Diyos si Abraham, Isaac, and Jacob, hindi po magbabago ang utos ng Diyos noon sa mga Israelita at sa atin ngayon. Dahil ang Diyos natin ay hindi po nagbabago, ang Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya huwag po kayong magpalinlang na sasabihin ng ibang mga ngaral, ito ay para sa mga Israelita. Wala na po ngayon. Sino yung Diyos mo? Yun po ang tatanungin. Sino po ang Diyos mo? Nagbabago ba ang utos ng Diyos ni Abraham? Utos ng Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob sa mga Israelita at saka sa ngayon? Hindi po. Dahil karumal-dumal po yan at gagawin ngayon. Bahala na yung mga tao magagalit pag narinig nila ang sinabi ko. Dahil ayun po dito karumal-dumal po ang sinabi dito Sabi po dito huwag kang sumiping sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae dahil kasuklam-suklam. Kasuklam-suklam ito. So karumal-dumal, di ba mga kaibigan? Kasuklam-suklam. Dito po, Biblia po ang nagsabi, ang nasulat po sa Biblia, ang Diyos po ang nagsalita. Hindi po ako mga kaibigan, ako po ay nagbasa lang at nag-declare. At dahil naniniwala ako sa Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob, susundin ko po ito. At ako po ay natapos na po sa pagbasa at salamat po ako. Ang haba pala ng Ang haba pala ng pagbasa ko ngayon. Praise God sa strength na ibinigay sa akin dahil nakapagsalita ako ng almost 3 hours po. Sa totoo lang ay wala pa po akong tulog dahil panggabi po yung trabaho ko. Pero God is good po. Siya po ang lakas sa ating lahat na magbibigay po sa atin. Maniwala lang po tayo sa Kanya, sumampalataya lang po tayo sa Kanya. At amazing po dahil hindi na po tayo mag-aalay ng hayop tuwing nagkakasala po tayo. Wala po tayong pambili ng hayop. Mahal-mahal po ng hayop ngayon. Salamat po kay Jesus Christ dahil nag-sacrifice po siya para po sa atin dahil mahal niya po tayo. Tandaan po natin mga kaibigan, mahal na mahal po tayo ng Panginoon.